Habang pinagmamasdan ang papalayong anyo ni Hong Chanye, bahagyang umiling lamang si Ye Junlin. Malinaw niyang alam kung ano ang binabalak nito. Nais maging malakas kaagad, tapos ay pabagsakin ako para makuha ang pinakamataas na pwesto. Kawawa ka naman, lumalakas ako araw-araw, habang ikaw ay isa lamang ambisyosong tau-tauhan. Paano mo ako mapapabagsak? Nakakatawa talaga. Samantala, natapos na rin sa wakas ni Agay ang 50 tasa ng milk tea. Aling tasa kaya ang kukunin ko para iregalo sa sarili ko? Lanan. Itong may grass jelly na lang siguro, naisip niya. Kinuha ni Baik Xiaoxi ang milk tea, isinaksak ang straw at humigop ng isang malaki. Agad na nabaka sa kanyang munting mukha ang labis na kasiyahan. Xiaoxi, lapit ka rito, hahaplusin ka ni Guro sa ulo. Opo. Si Baik Xiaoxi, isang masunuring puting daga, ay masunuring lumundag palapit. Marahang hinaplos ni Ye Junlin ang malambot nitong balahibong parang pelus, hindi mapigilang mapabuntong hininga, ang ibang tao, pusa ang hinahaplos, habang ako, daga ang hinahaplos. Pusa? Saan may pusa? Natarantang lumingalinga si Baik Xiaoxi, puno ng pag-ingat, na mukhang talagang katawa-tawa. Hindi napigilang tumawa ni Ye Junlin. Anong laking sayang? Umiling siya, tila walang magawa. Nasa iyo ang dalawa immortal body, pero napunta sa isang tulad mo. Mayroon ka pang 100,000 tapat na makapangyarihang mga tauhan mula sa ibang lahi, pero takot ka sa pusa. Sa ganyang kalakas na pangangatawan at suporta mula sa 100,000 makapangyarihang mandirigma ng ibang lahi, sinumang iba pa ay madaling makakaakyat sa landas ng pagiging walang kapantay na pinuno. Ngunit si Agesi ay si Everest pa rin. Nahihiyang kinamot ni Baik Xiaoxi ang ulo. Hinaplos ni Ye Junlin ang kanyang baba at biglang nagmungkahi, bakit hindi mo subukang magsanay sa Sun Clock Pavilion? Ang 1 taon sa loob ay katumbas lamang ng 1 araw sa labas. Umiling-iling si Baik Xiaoxi. Agesi ayaw po. Kahit 1 araw lang ang lumipas sa labas, 1 taon na po iyon sa loob. Hindi ko makikita siguro ng ganoon katagal, malulungkot po si Agesi, saka, nakakabagot po magsanay. Gusto lang ni Agesi na makasama siguro at kumain ng masasarap. Nang marinig ito, malakas na tumawa si Ye Junlin. Talagang mas gusto kita kaysa sa demonyong si Hong Chanye na yon. Tumaas ang kanyang kilay, biglang may naalala. Hindi ba't ang mga Yaozu, Demon Race Beast Clan, na umabot sa Nascent Soul Stage, ay kayang magbagong anyo bilang tao? Bakit hindi pa kita nakikitang nagiging tao? Kahit hindi niya ito pinapansin, hindi maiwasan ni Ye Junlin ang maging mausisa. Gusto niya talagang malaman kung ano ang magiging itsura ng hangal na puting daga na ito kapag nagbagong anyo. Tila tulalang sumagot si Baik Xiaoxi, kasi nakalimutan na po ni Agesi. Ha? Sa totoo lang po, palagi kong pinapanatili ang aking orihinal na anyo. Saka, masyadong mabilis ang pag-angat ng cultivation ko kaya hindi ko pa nasubukang magbagong anyo bilang tao. Napangiti ng mapait si Ye Junlin. Isa ka talagang hangal na daga. Sige, subukan mong magbagong anyo ngayon. Opo. Masunuring sumunod si Baik Xiaoxi. Agad na may sumabog na matingkad na puting liwanag na bumalot sa buong katawan niya. Sa loob ng liwanag, unti-unting lumitaw ang isang maliit na anyo. Nang mawala ang liwanag, isang batang babae na nakasuot ng spaghetti strap dress ang lumitaw sa harap ni Ye Junlin. Kakahigop lang ni Ye Junlin ng milk tea, ngunit nang makita niya ng malinaw ang nasa harapan, muntik na niyang maibuga lahat. Puno ng pagkabigla ang mukha, nasabi niya, Ano ng kababalaghan to? Sa harap niya ay isang maliit at malambot na katawan, balat na kasing puti ng gatas at kasing kinis ng jade, mahahabang binti, at figurang puno ng sigla. Malinaw na isa itong kaibig-ibig na munting dalagita, loli. Ngunit sa nakaraang buhay niya, ang makita lang ang ganitong anyo ay sapat na para makulong, habang buhay kung magaan, bitay kung mabigat. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakaramdam si Ye Junlin ng matinding pagkairita mula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Dahil sa maliit at kaibig-ibig na katawan na iyon ay nakapatong ang isang ulo ng daga. Malaki at bilugang mga mata, nanginginig na maliit na bibig na nagsabing, "Yagay, hindi po ba maganda?" Hindi sa hindi maganda, kundi sobrang nakakatakot. Isang perpektong katawan ng munting dalagita na parang iginuhit, pero may ulo ng daga. Kahit anong anggulo tingnan, halatang daga ito. Ngunit ayon sa pamantayan ng kagandahan ng tao, ang anyong ito ay talagang napakakaiba. Huminga ng malalim si Ye Junlin, naiinis na minasahe ang noo. "Sia Oxy, sinasadya mo bang paglaruan ang iyong guro?" Natarantang iwinasiwas ni Baik Sia Oxy ang mga kamay, yumuko ng malungkot. "Hindi po. Ginawa na po ni Egese ang lahat para magbago, pero hindi ko po alam bakit ganito lang ang kaya kong anyo." Talagang labis ang hinanakit ni Egese, kumibot ang gilid ng bibig ni Ye Junlin. Mukhang may kulang talaga sa utak ang disipulong ito. Hindi dapat masyadong umasa. Minasahe niya ang sentido at bumuntong hininga. "Hay, sige na, bumalik ka na lang sa dati mong anyo. Mas mabuti pa yon." "Opo." Pinagsiklop ni Baik Sia Oxy ang maliliit na kamay, huminga ng malalim. Kalahating stick ng insenso ang lumipas, may umalingaw na huni ng uwak sa langit. Muntik nang mabaliw si Ye Junlin, sumigaw, "Bumalik ka na sabi sa dati mong anyo." Nangingiyak na sabi ni Baik Sia Oxy, "Guro, bigla pong hindi na alam ni Egese kung paano bumalik. Sigurado ka bang daga ka at hindi baboy? Nakakaloka talaga yang talino mo." Buong determinasyon na tinapik ni Baik Sia Oxy ang dibdib. "Guro, huwag po kayong mag-alala. Magsisikap po si Egese na magsanay sa mga susunod na araw, siguradong makakabalik din po ako." "Sige, magsikap ka." Nakaramdam ng matinding pagod si Ye Junlin. Talagang hindi niya dapat sinimulan ang usapang ito. Sino ba naman ang mag-aakalang magiging ganito kakakaiba ang resulta? "Ah, guro, gusto niyo pa po bang ipagpatuloy ang paghaplos sa ulo ni Egese?" Masiglang lumapit si Baik Sia Oxy, ang mga bilog na mata ay kumikinang sa pag-asa. Nanigas si Ye Junlin, nakatingin sa kakaibang nilalang sa harap niya, isang perpektong katawan ng dalagita pero may ulo ng daga. Pakiramdam niya, pati ang milk tea sa kamay niya ay nawalan na ng lasa. "Umalis ka nga dyan. Gusto kong mapag-isa sandali." Labis na nasaktan si Baik Sia Oxy, pakiramdam ay itinakwil siya. Malungkot siyang tumakbo sa tabi ng lawa, pinagmasdan ang sariling refleksyon sa tubig. Kinamot ng maliliit na kamay ang ulo ng daga, bumubulong, ang weird naman. Hindi ba't ang cute nito? 2 araw ang lumipas. Walang magawa si Ye Junlin kundi tanggapin ang katotohanan. "Masasanay din ako siguro." Habang tumatagal, lalo siyang nagiging unike pag-aalo niya sa sarili. Boom! Sa sandaling iyon, ang buong Eastern Domain ay marahas na yumanig. Hindi mabilang na mga cultivator ang natatakot na tumingala sa langit, kung saan isang malaking armada ng mga higanteng warship ang tumatakip sa kalangitan, dala ang isang mabangis at hindi mapipigilang aura. Boom! Boom! Patungo sa Barren Continent. Ang mga maririnal na warship, na parang kawan ng isda na tumatawid sa ilog, ay humahawi sa mga ulap, dumiretso pasulong. Mula sa malayo, ang mga watawat pandigma ay matatayog na iwinawagayway sa hangin. Bawat warship ay isang nth-grade artifact, na may nakaukit na hindi mabilang na mga formation array, ang buong katawan ay nagliliwanag ng maningning. Haha! Patay na ang Xuantian sect ngayon. Ang galit ng numero 1 sekta ng Eastern Domain, walang sinuman ang makakayanan. Kung gaano kadominante si Ye Junlin noon, ganoon din kalagim ang magiging kamatayan niya ngayon. Siguradong naiihina yon sa takot. Ngayon lang naintindihan ng mga barbaro ng Barren Continent na may mga taong hinding-hindi dapat banggain. Kumalat ang usapan sa buong Eastern Domain. Ang mga kapangyarihan doon ay nakatutok sa Spirit Continent. Sa loob ng isang marangyang silid, isang nakakapangilabot na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw. Ang kama ay marahas na umuuga. Sa likod ng pulang kurtina, 2 anino ang bahagyang naaninag. Young Master!
May nag-aaway sa labas. Isang nag-aalalang boses ang narinig mula sa pinto. Isang utusan ang tuwang-tuwang nagtulak ng pinto papasok, ngunit agad siyang natigilan. Nang masilayan ang magulong eksena, nanlamig ang buong katawan ng utusan, napalunok ng malakas. Ang tapang talaga ni Young Master. Biglang tumigil ang nakakaawang sigaw. Mula sa loob ng kurtina, isang galit na boses ang umalingaw-ngaw, walang hiya ka. Sabihin mo ng malinaw kung sino ang nag-aaway sa labas. Kung hindi, pupulupot ko ang leg mo at itatapon kita sa Poso Negro para kainin ng mga uod. Nataranta ang utusan, agad na yumuko at nagmamadaling nagulat, Yuhua Sect. Young Master, ang hukbo ng Yuhua Sect ay kapapasok lang po sa Baren Continent. Ano nang sabi mo? Agad na nahawi ang pulang kurtina. Isang lalaki ang lumabas, baka sa mukha ang kadalakan. Sixuan Tianyi, isa sa mga kilalang pasaway na Young Master mula sa Xuan family sa Spirit Continent. Mula nang matalo siya sa Baren Continent, sukdulan ang galit niya kay Ye Junlin at inaasam niyang mapahamak ito ng malubha. Tama po, Young Master. Tuwang-tuwang dugtong ng utusan. Sabi-sabi po sa labas, desidido na talaga ang Yuhua Sect ngayon, siguradong pupuksain nila ang Xuan Chen Sect para magpakita ng lakas. Nang marinig iyon, umisi si Xuan Tianyi, puno ng kayabangan at kasiyahan. Mga hamak na barbaro, naglakas loob na maging mas mayabang pa sa akin. Talagang dapat lang silang parusahan. Alam ko na hindi siya magtatagal. Pagkatapos magsalita, bumalik si Xuan Tianyi sa kama. Muling umalingaw-ngaw ang nakakaawang sigaw, kasabay ng baliw na tawa ng kasiyahan. Ang kama ay umuga ng mas malakas kaysa dati. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Umalis ka na. Oo po. Nanginginig na yumuko ang utusan at nagmamadaling. Umalis. Ang malaking armada ng mga warship ng Yuhua Sect ay patuloy na papalapit, walang pag-aalinlangan. Ang aura ay nag-aalab na parang bagyo, bumabalot sa apat na sulok, bumibigat sa Baren Continent, isang nakakasakal at nakakatakot na bigat. Ganito kalaki gaano kaya karaming cultivator ang dinala nila? Kakayanin pa kaya ng Xuan Chen Sect? Namutla ang mga lokal na cultivator, nakatingala sa makapal na hukbo, nararamdaman lamang ang panlalamig ng katawan, ang dugo ay tila nagyelo. Kahit na may naririnig na silang mga bulong-bulungan, nang masaksihan nila mismo ang napakalaking puwersa ng Yuhua Sect, ang huling sinag ng pag-asa sa kanilang mga puso ay agad na naglaho, napalitan ng takot at desperasyon. Sa Panshan Sect, si Ouyang Feng, isang matandang may puting buhok, ay nakatayo lang, nanliliit ang mga mata, baka sa kulubot na mukha ang matinding pagkabigla. Isang ganito kalakas na puwersa paano ito lalabanan? Bahagyang nanginginig ang kanyang payat na mga kamay. Sa kaibuturan ng kanyang puso, isang takot na hindi pa niya naramdaman noon ang umusbong. Noong nakaraan, laban sa isang maliit na grupo ng Yuhua Sect, matapang na humawak ng espada si Ouyang Feng para lumaban. Ngunit ngayon, sa harap ng ganito kalaking hukbo, maglalakas loob pa kaya siyang sumugod mag-isa tulad ng dati. Hindi niya kayang isipin pa. Ye Junlin, ako at ang libu-libong tao. Malalim at garalgal ang boses ni Ouyang Feng, puno ng pag-aalala. Sa pagkakataong ito, huwag kang padalos-dalos. Kung hindi mo kaya, tumakas ka. Sa mata ng lahat, si Ye Junlin ang numero 1 eksperto ng Baren Continent, ang espiritual na pinuno ng lahat ng lokal na cultivator. Kung siya ay mapupuksa, ito ay magiging isang hindi masukat na kawalan. Kahit na kailangan pang tumakas para mapanatili ang buhay, ito ay mauunawaan. Kling! 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 Ang tunog ng babala ay umalingaw-ngaw sa buong sekta. Nandito na ang kalaban. Lahat ng disipulo, pumunta agad sa inyong mga pwesto para sa depensa. Ang mga batang cultivator, kahit na handa na, ay hindi maitago ang panginginig. Kasinungalingang sabihin hindi sila natatakot. Tutal, ang kanilang kaharap ay ang pinakamalakas na sekta sa Eastern Domain. Nayanig ang sekta. Muling lumitaw ang mga malalakas na eksperto. Ang malaking kaaway ay nasa pintuan na.
Nasaan ang sect master? Nag-aalalang tanong ng mga elder, puno ng kaba ang mga mata. Sa sandaling iyon, boom! Mula sa likod ng bundok, isang malakas na pagyanig ng enerhiya ang sumabog. Ang espasyo sa loob ng Sun Clock Pavilion ay bahagyang yumanig. Isang serye ng mga anino ang unti-unting lumitaw. Ang Xijian Peak Master ang unang lumabas, komplikado ang ekspresyon. Naghirap akong magsanay ng 500 taon, malinaw na isang hakbang na lang bago makabreakthrough sa Heti stage, pero hindi ko pa rin mahanap ang pakiramdam. Siguro may limitasyon din talaga ang puro pag-ensayo sa seclusion. Dapat ka nang makontento, singhal sa kanya ng Tian Xiang Peak Master, matalim ang boses. Kung hindi dahil sa mga cultivation teknike at tableta na ibinigay ni Junior Brother Ye, huwag nang sabihing 500 taon, kahit maubos pa ang lifespan mo, mahihirapan kang maabot ang nascent soul stage. Nasaan ang sect master? Tanong ng isa pang peak master, nagtataka. Hindi pa ba siya lumalabas? Ang 7 peak masters ay nagtiyagang magsanay sa loob ng 500 taon sa Sun Clock Pavilion. Ngayon, ang kanilang cultivation ay umabot na lahat sa ruok ng Spirit Transformation Nascent Soul Peak. Boom! Biglang lumitaw ang isang ipo-ipo. Si Xuyu Zhenren, lumilipad ang mahabang buhok, ang mga mata ay kasing talim ng kidlat na bumababa sa lupa. Sa paligid niya, kumikislap ang mga kuryente, naglalabas ng nakakatakot na aura. Sect Master! Nag-breakthrough ka na sa Heti stage. Masayang sigawan ng lahat. Ngunit si Xuyu Zhenren ay hindi masaya. Sa halip, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Kung dati, ang Heti stage ay itinuturing ng mataas na antas, kahit sa ibang mga Dao province ng Eastern Domain ay pwede nang magmayabang. Ngunit ngayon, sa harap ng papalapit na atake ng Yuhua sect, ano ang halaga ng tagumpay na ito? Malapit na ang malaking digmaan. Ang magagawa lang natin ay lumaban hanggang kamatayan. Malalim ang kanyang boses, matatag ang tingin, na parang isang Diyos ng digmaan na handang isakripisyo ang lahat. Bigla, rumble. 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 Biglang huminto sa pag-andar ang Sun Clock Pavilion. Isang anino ang sapilitang inilabas. May tao pa. Nagulat si Xuyu Zhenren at ang iba pa. Sa isang iglap, isang nakakatakot na presyon ang bumalot sa kanila, ang puso nila ay tila hihinto sa pagtibok. Ito si Hong Qianye. Nakapamulsa sa likod, dahan-dahan siyang lumakad palabas. Ang kanyang napakagandang mukha ay malamig, naglalabas ng isang aurang hindi malapitan. Ang pulang marka ng apoy sa kanyang noo ay nagdagdag ng kanyang alindog at misteryo. Isang lalaki na may itsurang babae. Bawat hakbang niya, nagliliyab ang marka ng apoy, mabilis na tumataas ang temperatura sa paligid, na parabang ang buong sekta ay nasa gitna ng umaagos na lava. Haha! Akala ko kung sino. Ikaw pala ang panganay na disipulo ni Junior Brother Ye. Nakangiting lumapit ang Xijian Peak Master. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang galing ng lahi ninyo. Sabihin mo kay Martial Uncle, anong level na ang cultivation mo ngayon? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Naramdaman ni Hong Qianye na ininsulto siya. Kumulot ang noo, lumitaw ang mga ugat. Matalim ang tingin na ipinukol niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Bastos! Anong pinagsasabi mo? Yay! Nayanig ang Xijian Peak Master, na parang tinamaan ng malakas sa dibdib, dumura ng dugo. Umurong siya ng ilang hakbang. Martial Brother Jian. Nagulat ang lahat, dali-daling inalalayan siya, puno ng pagtataka at galit ang mga mata. Ang disipulo ni Junior Brother Ye, talagang napaka-brutal ng ugali. Kumulot ang noo ng Tian Xiang Peak Master, hindi nasisiyahan. Hong Qianye, ang iyong martial uncle Jian ay nagkamali lang ng sabi. Tayo naman ay isang pamilya rito, bakit kailangang manakit pa? Hong Qianye. Malamig na ngumisi si Hong Qianye. Kahit na ako ay isang true immortal level na demonic cultivator, hindi ako hamak na langgam para kapitan nyo.
Mula simula hanggang wakas, sa puso ni Hong Qianye, maliban kay Ye Junlin na may kaunting halaga, ang buong Xuan Chen sect ay parang mga hipon at tulya lamang, hindi karapat-dapat banggitin. Kung hindi dahil sa taong iyon, hindi niya sasayangin ang oras dito para magpanggap na nakikipagtulungan. Naglakas loob kang magpakita ng ganyang ugali. Mag-ingat ka, isusumbong kita kay Junior Brother Ye. Galit na nagpadyak ang Qian Xiang Peak Master, umuuga-uga rin ang kanyang dibdib. Sige, gawin mo, sabi ni Hong Qianye, nakahalukip-kip, may mapanuyang ngiti sa labi. Hindi ko naman siya itinuturing na importante. Saka, kahit siya mismo, hirap nang iligtas ang sarili ngayon. Mga mayabang na salita. Lahat ng naroroon ay natulala. Baka sa kanilang mga mata ang pagkabigla at pagtataka. Ito pa ba ang tapat na disipulo ni Junior Brother Ye na kilala nila noon?